The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hello mga kaututang dila, this is Jay. And this is Reggie. This is Chupa. Okay, so ngayon, ang episode namin ay tungkol sa mga relasyon. Relasyon. January 2025, mga nangyari na relasyon ng itong January, December, patapos ng December, tsaka January. January 3, naghiwalay na ang Barja. Barbie at Jack. Akala ko nga di ba hindi ko na naman makikita yung mga balita tungkol sa Barbie at Jack nag-exchange gift. Di ba yung mga balita sa kanila tuwing Pasko? Nag-exchange gift. Ako kasi, sa totoo lang, hindi ako nagulat. Ako din naman. Ako din nasabi ko nung episode 19 yan. Ayun natin. Nagtanong ako, hiwalay na ba sila? Sabi niyo, hindi pa. Hindi pa naman. Kasi yung time hindi pa naman talaga. Pero pare, sabi nga ni Reggie, nakikita niya ang chemistry. Saka yung closeness nila, di ba? Pero hindi natin masasabi dahil hindi naman sila umaamin na sila ni David. Pero tingin mo ba ngayong January aamin yan? Malabo pa. Mga parang marisrakal din, mga 3-4 months. Para bago umamin na... Soren at Carmina nga. After na mga anak, tsaka alam umamin. Diba? It's part of showbiz. So, yes. Ganun talaga. Business yun eh. Showbiz. Show business. Business kasi yun. So, kailangan nila yung reputasyon. Alagaan nila. Mapaalagaan pa nila yun. Kailangan nila alagaan yun. Kung meron man silang relasyon ngayon, or hindi natin sure yun kasi unang-una hindi pa sila aamin. In fairness din naman, kahit maging magkarelasyon sila, wala namang masama dahil naghiwalay naman sila ni Jack. Kaya lang, wala na ngayon yung hindi yung anti-selos school ni Jack Roberto. Kasi wala na siyang pagseselosan. Nagsiselos pa rin siya siguro. Kung mahal pa niya si Barbie, syempre. Pero sabihin din natin, may mga lumalabas din na speculation na si Jack Roberto daw ang ng babae. Parang may babae akong nabasa sa social media. Ava Mendez ba yun? Yung pangalan no? Ano pa? Ava Mendez. Yun. Parang yun nakita ko sa social media na pangalan ng babae. Na tinanggi rin naman ng babae. So, wala tayong ano dyan. Siyempre, speculation pero din. ang masasabi lang natin, nauubos na ang mga love team. Hindi naman. Hindi, nadadagdagan nga. Pero pa rin naman eh. Kasi, yung mga love team sa pelikula, yung mga love team sa pelikula, nagiging real life na. Yun yung ano. Dati kasi, kaya. Parang hindi nade-develop na sila. Parang kay Dingdong Dantes dati, tsaka kay Marian Rivera. Paborito niya yan, si Mariam, Defensor sa Chan. Hindi, kasi talagang tanda ko yun kasi yung magulang ko mahilig manood ng Channel 7. Ano ba yan? Marimar, nagsimula pinalabas yung Malawin na nagtataka ako, may pakpak sila pero yung kamay nila gumaganyan pa. Pero may pakpak na sila. Kasi yung sundan ng yung sundan kasi ng CGI. Diba? Meron yun, yung mga dot yun eh. Yung green screen pala. Green screen, diba? Yung mga dot. So, yun, doon nagsimula ang mga magulang kong manood. Then, alam ko talaga, mag-on pa nun si Karil na. Taga Santa Rosa yun eh. Speaking of Karil, buntis na yata si Karil. Congrats sa kanya. Congrats. Yael, congrats. Yun. Sa wakas. Pero silang dalawa ni Ding Dong, balik ko lang Karil, sorry hindi ko maalala. Binabalik mo na naman. Paborito niya kasi si Mariam Defensor sa Chan. Kasi, naalala ko, sila noon, tapos nagkahiwalay, tapos si Ding Dong and Marian Rivera naging mag-on. So parang nagkaroon ng development sa
during shooting. Ano ba pelikula nila nun? Marimar. Nandun ba sila? Nga pala si Sebastian, ano nga pangalan nun? Sergio Santibanez. Oo, Sergio Santibanez. Kasi Pulgoso yung pinaka-paborito ko rin. Nilagyan din ba si Ding Dong doon na maraming buhok dito? Ay, hindi siya nagkaroon buhok kasi. Di ba ganun si Sergio Santibanez sa atin? Isa rin na. Naalala ko dati na si Ogie Alcacid pag pinaportray niya yung si Sergio Santibanez. Sinusuklay pa niya yung kanyang buhok. So, yun. Kasi nagiging trend ng Channel 7 yung ganyan. Sa totoo lang. Hindi ko siya nagugustuhan yung trending na ganyan. Yung ginagawa ng Channel 7 na ipapartner sa iba tapos masisira yung relasyon ng isa sa akin lang. Kasi... So, ibig mo bang sabihin, si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo nagkahiwalay dahil pinartner si Catherine kay Alden Richards? Hindi. Huwag mong sisisihin ang Aldab! Aldab is forever! Naghiwalay na sila bago sila pag-partnerin, di ba? Hindi, nag-partner na sila nung una. Nag-partner pelikula na. Pelikula. Kaya nga nag-goodbye si kasi maliit daw yung... yung size. Mag-basketball si... Maliit daw yung size ng bola ng pag nag-shoot. Mag-basketball si Daniel Padilla. May galaw siya. May galaw siya. Parang Padilla. Galaw Padilla pa rin siya. Maliksi. Maliksi. Di ba si Robin, sinuntok si Goma? Dati sa Star Olympics. Nagkano sila yata. Sa akin lang, medyo yung trend ng ganyan ng GMA, yung pinakaya ko sa kanila na napapansin ko kasi nagpa-partner nila. Sa dinami-dami, yun ang pinakaayaw mo sa GMA. Kasi isa yun sa pinakaayaw. Saka nagsimula na nga sila ng parang yung hindi na nagsimula na nga sila, di ba, ng parang non-exclusive na pwede nang magtawid-tawid, di ba? Dati kasi, ang GMA puro exclusive yan. Puro pag GMA na artist, GMA, lahat production. Ngayon, nauso na yung tawid-tawid, di ba? Si Jack Roberto. Kasi ang Showtime nasa GMA na kasi. Ngayon nga naging nila, yun doon sila nag-start na. Tapos si Jack Roberto, medyo hindi siya masyado nabigyan ng GMA na chance. Ng break, sabihin natin. Kaya tumamlay yung kanyang showbiz career. Kumpara kay Barbie kasi may bago silang nahanap na partner. Nag-click kasi. Nag-click Yan nga. Yan din yung masakit din. Nag-focus sila doon sa nakiklik. Bakit nagkaroon ba ng project si Jack at saka si Barbie? Wala naman. Hindi ko alam. Wala silang project. Naging sila lang talaga. Naging sila lang. Wala silang project. Hindi sila nag-click sa isang sa TikTok sila nag-click. Tsaka yun nga, di ba, si Jack naman, more on siya sa Bubblegum. Bubblegum siya dati. Yun lang siya. Pero yung nag-got nga ako naging sila niya, nagulat ka? Kasi nga, wala nga silang, kasi sa showbiz kasi gano'n, di ba? Usually may parang nga, di ba, nagkakalaan daw sila sa TikTok ba, Twitter, something like that. Nag-message lang sila. Ngayon, nandun na nag-start. Parang si Janos Yulo, di ba? Chinat lang ni Chloe. So, yun, gano'n. Sa akin, yun nga, isa yun sa mga ayaw sa so, GMA. Ano natin, so nagkahiwalay. Kung naman tayo sa naging mag-on. Sino ba yung mga naging on? Naging mag-on. Atong Ang at Sunshine Cruz. Actually, may edad silang dalawa, pero kung titignan mo, batang-bata. mas mukha pa siyang bata sa akin dalawang. Siyempre. Bilib ako sa pangangalan. Ang daming inggit na inggit kay Atong Ang. Siyempre, Sunshine yun. Sunshine yun, di ba? Si Sunshine Cruz, 40 plus, 48 na yata siya. Pero parang 20 lang. Si Atong Ang may edad na rin, di ba? Pero yung... Bumatay, meron siyang fitness coach. Ang ganda ng kanyang yung kanyang health niya, yung ganda ng pagkakalag sa nahihiya naman ako sa malaking tiyan ko. Health is wealth talaga sa akin. Ako nga rin nahihiya Ako din. So, kasalanan mo yung coke. Hindi, wag mong sisisihin ang coke! Oo nga. Gamot namin yung coke. So, yan. Baga nasa amin yun. So, grabe, no? Pero, eto, ang dami nagsasabi na parang gold digger, gano'n. May mga nagsasabi gano'n. Alam mo naman. Hindi naman maalis yun sa ibang tao. Kasi sobrang yaman niya ito. Business, business tycoon. Pero, here's the thing. Mahirap ba si Sunshine? Oo
Hindi Pamilya naman. Cruz yan eh. Oo, di ba? Kilala mo naman ang mga Cruz sa showbiz eh. Tirso Cruz. Hindi. John Lloyd Cruz. Kanilang pamilya talaga is pioneering sila. Cherry Cruz. Oo, daming Cruz. Rayber Cruz. Tirso Cruz, the third. Ano ba? Ilang Cruz pa ba gusto mo? Tatlong version. Royal Cruz. Matagal na sa industriya yung pamilya ni Tom Cruz. Oo, ibang spelling na yun. Ang daming Cruz. So imagine, hindi niya kailangan maging gold digger eh. May gold na siya talaga eh. Before pa niya makilala si Atong Ang. Yes. Maybe, sa akin na tingin ko, ang nakita niya doon is maturity. Plus, marunong siyang mag-alaga ng Katawan. Hindi, marunong siya mag-alaga ng relationship nila. Kasi ganito sino ba siya galing na The last relationship. Si Buboy, si Cesar Montano, which is nagbibideo ng kagawad na kapag wala man lang ka. Di ba nag-video siya ng, hi kagawad, nakaumpad yung niya, di man lang niya nakita. Yung babae sa likod. Napaka. Tapos hindi niya man lang. Kaya bitter yung pagkakahiwalay nilang dalawa. Hindi, okay sila. Okay sila, pero medyo may pagkabilang naghihiwalay sila kasi meron accusation ng bottle wife si Sunshine. Hindi ko alam. May accusation. So may accusation na gano'n. So sa akin lang, walang problema sa kanilang dalawa ni Atong Ang. Wala naman talagang problema. Naiinggit lang ako. Naninggit lang ako. Mayroon si Atong Ang. Naiinggit ako sa kayamanan ni Atong Ang. Tapos swerte niya pa. Ang ganda ni Naninggit. Pero sabihin mo para accuse ng gold digger si Sunshine. Posible. Kasi binigyan daw ng coach si Sunshine na 2.6 million. Hindi, syempre. Si Atong Ang. Siyempre, service. Gawang ko, malamang ganun yung bibigay ko. Oo, siyempre, service niya yun eh. Diba? 2.6 million. Ano ba yun kay Atong Ang? Siyempre, barya na lang sa kanya yun. Ano ba yung kay Sunshine? Kahit si Sunshine siguro naman, may kotse rin naman yan, nagkataon lang. Siyempre, ginamit niya yung binigay niya, alam mo hindi niya gamitin, di ba? Sila naman. Kumbaga, huwag natin bigyan ng kulay. Alam mo, totoo lang, ang dami lang naiinggit dyan kasi si Sunshine lang yata ang naging jowa ni ipinablik niya. Yung iba hindi. Kasi public, personality si Sunshine. May pa-public talaga yun. Eh kung private individual yung hindi naman siya naging karelasyon niya. Hindi naman din. Alam naman tsaka hindi naman din ganun artista si Atong Ang, di ba? Kila siya as businessman. Kasi parang alam ko, may issue na naging jowa ni Atong Ang na Barreto. Hindi ko lang alam kung sino. Ang dami din kasi ng Barreto. Tapos, pero hindi kasi pinablik, parang hindi naman umamin. Pero yun yung, kasi alam ko na-compare lang. Kasi parang alam ko, nagkaroon ng issue. Kung nagkakamali ako, nagkaroon ng away yung mga Barreto sisters sa isang lamay na nandun si Atong Ang. Kaya parang yun yung nagiging issue. Kinoconnect na naman. Si Gretchen tsaka si Marjorie yata nag-away-away, parang gano'n. Parang naano ko sino yung naano ko na. Tingnan ko lang tingnan natin na i-research lang namin. Pero, like I said, dito tayo sa na nakasabi na i-public niya talaga na inamin niya sila ni Sunshine. And in fairness talaga, mukha namang okay sila, di ba? Masaya sila. Sino tayo para makialam? Yes. Di ba? Ganun talaga. Pag stable ka, tsaka totoo lang, aminin natin hindi nakakapogi ang kayamanan. Oo naman. Siyempre, pwede ka kaya mong magawa yung yung una stress kung may pera ka talaga Oo. Pero hindi, siyempre, kaya alam mo na, nakakapogi ang kayamanan. Si Reggie talaga ang pinakamayaman natin. Yun naman ang, mali, baliktad. Kasi businessman ba ako? Hindi mo lang businessman. Paano yung businessman siguro ako? Baka pag yumaman ako, mas lalo lang pogi yan. Baka pag nakita nyo, kumikinang yan para si Edward. Pagka yumaman ako, baka makita nyo ako na, parang tawag doon?
glass skin. Sobrang tintab yung pala oily. So, pero aminin natin, dagdag pogi points talaga. Saka din na, maalaga mo yung sarili mo kung marunong ka, may pera ka, tas concern ka sa health mo, maalaga mo yung sarili mo, di ba? Makakakuha ka ng health coach. Oo, kasi... Makakapunta ka sa mga spa. Tsaka din, sa pogi tsaka yun nga yung alay ka makapagpa-check up, ano nangyari. Kasi sa atin, di ba, yung karaniwang Pilipino, di ba? Alam mo yun, takot sa magpa-check up kasi nga, baka maraming makakita sa akin, wala akong pambayad, wala akong panggastos, di ba? Yun nagiging common na ng mga Pilipino, di ba? Kahit ako, siyempre kahit ako din naman. Mga magkatigyawa lang si Ato nga, punta na sa Darmen Oo, di ba? Kasi may pambayad siya ng Derma. Tayo nagkatigyawa tayo. Hindi, tinisip ko lang yan. Lalagyan ko lang ng lagyan ko ng cream yan, Oo, hindi naglalagay na cream, pinupukit ko lang, okay na wala na. Matutuyo na lang siya. Oo, hayaan na lang. Okay, kinukut ko. May ewan ko bakit yung kamay ko. Ayun, pag mayaman ka, nakakaano siya, nakakabata siya. Kaya hindi na po, sino nakabata din? Nakakabata, siya. Pag nabata ka mo, totoo lang. Aminin mo hindi. Juan Ponce Enrique. Yes. Matanda na siya. Ilang taon na? 100 years old na siya. Di meron na siyang ano. Pero tignan mo ang itsura niya kumpara mo sa 70 years old na mahirap na nag-drive, na namamasada pa. Oo. Halatang-halata mo yung edad. Halatang-halata. Buhok pa lang, maitim pa sa tatay ko buhok. Diba? Sila Tito Soto, ilang taon na si Tito Soto? Big Soto nga, di ba? George Clooney nga raw ng Pilipinas. Speaking of Big Soto, bumalik na naman tayo. Big Soto, di ba? Ilang taon na si Big Soto, pero charismatic pa rin siya. Parang kasi tandaan natin, di ba? Pag nakita mo personal. Parang kasi tandaan natin sa TV, pero pag nakita natin sa personal, mukha pa tayong matanda. Oo, bata pa, di ba? Baka parang sabihin ni, ito, donation ko sa inyo, Planax. Kasi endorse siya ng Planax, di ba? Baka mag-donate siya ng Planax sa amin eh. Pag nakita niya kami. Diba? Ganon. So, talaga. Iba yung So, kay Jack and Barbie, good luck sa inyo. Kay Sunshine at kay Ato good luck. Good luck din sa inyo. Kung kayo naman dalawa ni Barbie tsaka si... Ano ba yung kapartner? Kay Arjo tsaka kay Maine Mendoza, sana magwalay na kayo. Joke lang. Joke lang. May ano na ito. Aldab pa rin, pero okay sila, bagay sila. Maganda yung chemistry nila. May kakanak ba yun? Wala pa. Pero maganda chemistry nila, ni Aldo. May hilig sila travel. Tsaka yung yung kinaano nila, inatag dito? Yung kakulitan nilang dalawa, nakakatuwa. Parang si Barbie at si Jack dito. Kakulitan nilang dalawa ni May. Enjoy nila. Kasi si Alden, masyadong seryoso. Parang seryosong tao si Alden kumpara kaya niya. Hindi kasi alam mo ba? Yun nga yung naging chemistry nila. Isang seryoso, tsaka isang kalog. Parang Sino si May? Si May yung kalog. Si Alden yung... yung dati. yung boyfriend material. Si May yung simpleng kalog na babae. Parang Twilight. Hindi. Feeling ko naman, ang naging nila doon is spontaneous kasi. Kumbaga, nagkakalog-kalog lang si Maine, di ba? Tapos kumaway si Alden. Kinilig si Alden. Halatang kinilig si Maine. So yun na, nagkaroon na ng parang doon lang. Sinano nila? Alan Kane, nagkaroon ng spark sa mga tao. Tapos sinakyan na nila. Sinakyan na nila. Tinuloy-tuloy lang nila yung... Pero yung personality talaga nila, hindi mag-match. Kasi yung, kahit yung movie nila, hindi ko na pa ng movie nila. Pinanood ko yung siyang Aldab Forever. Ano yung movie nila? Ano yung Imagine Me and You? Imagine Me and You. And you and me. Imagine Me. Pinanood ko yun. Wali. Walang spark. Hindi, okay lang. May spark sila kasi okay nga yun. Pero yung, hindi yung kagaya nung na... Hindi kaya nga, parang ramdam mo naman sa sarili mo yun. Parang hindi siya katulad ng Aldab. Nung sa TV, yung sa pelikula. Parang iba na yung chemistry nila. Hindi nila nakuha. Alam mo na gumaganap lang sila ng kasi siyempre sa Aldab talaga grabe yung sa Itbulaga, di ba? Iba yung tsaka yun, live kasi yun, wala silang kung ano man. Tutuksoy lang sila na balang gumawa ng eksena. Tsaka ito, yung tawag doon, yung kagaya ni Catherine tsaka ni Alden. Yung si, pangalan nito, Barbie at si David.
on-screen pag nag-acting sila, parang totoo. Parang sila. Pag sila, okay. parang sila. Parang sila. Pero pag yung kay Alden at kay parang uma-acting sila. Ramdam mo na acting. Basta mararamdaman ko sa manonood na parang wala masyadong spark. May spark pero hindi ganun ka-spark siya. Hindi yung spark nila, genuine lang talaga na pero on movie, hindi ko yung naramdaman yung spark. Naramdaman nung sa Aldab, nasa Bulaga sila. Yun yun. Yun yung doon, yun yung cuts. Kaya minsan Tapos sino pa ba mga partner na ngayon na Hindi ba? Ang mga meron pang naghiwalay ngayon yung nga pala, condolence kay Rico Blanco at matay yung aso niya after niyang sabi nga nila ayaw ko na sabihin dito nawala siya ng dalawang hindi, ang alam ko nawala siya ng dalawang alam ko nga, nag-gets ko yung sinabi mo. Pero ang alam ko, ito naman bagong conspiracy theory. Namatay yung asawa niya. Naghiwalay sila ng girlfriend niya. Tapos namatay yung aso niya. He broke up with his girlfriend and then you killed his dog! John Wick! Pinalaging nila ng teorya. John Wick daw Kamukha pa naman daw. Seryoso pa naman si Tawa ako na nabasa ko Pero meron pang bagong issue kay Rico Blanco kung aware kayo. Yung meron siya kasama. Kasama niya si Bini Maloy. Isa na ba siyang pantropiko? Pantrorico. Hindi, nagsasalamin-salamin lang yun. So, ayun, hindi natin alam kung siyang bagong si Maloy ba ang bagong Maris. Hindi natin alam. Siguro, bagong love life niya. Kaya kung hindi maganda kasi at least nakamove on na si Rico, ibig sabihin. Pero hindi, sabagay, may 3 months na ba? May 3-month rule. Sabi ni John Lloyd Cruz yun. Kasi alam mo ba ang 3-month rule? Oo. Ina-apply na lahat ng Pilipino yung 3-month rule. Oo. Kaya sila Barbie at Bakit di mo in-apply sa'yo dati? Hindi ba in-apply? In-apply ko. 3 years pa nga kanya. Oo. 3 years yan, 3-month rule. Kahit na, yun nga, yun yung pinaka-at least. Hindi naman sinabing sundin mo yun talagang. Hindi naman paano kung tayo, pag hiniwalayan tayo, kailangan makahanap tayo ng 3 months. Ano tayo, gwapo? Grabe siya, Si Reggie, pwede pa. Grabe siya, Baka sabihin pa sa'yo. Minimum pala yung 3 months, akala ko maximum yung 3 months. Minimum. Grabe ka naman sa. Grabe naman ang standard mo. Malay ko. Baka si Patrick, pagkaka-break lang. Ito kasi alam yung sinasabi nyo kasi 3 months rule. 3-month rule. Minimum. Sabi nga ni Popoy, ang lahat ng babae at lalaking nag-break ay alam yun. Bigyan mo muna ako ng 3 buwan bago ka maghanap ng ipapalit sa akin. So, bago sila mag-announce sila Barbie, kung meron silang relasyon. 3 months. April, baka birthday ko. January 3. January 3 ni... February, March, April. April 3, lagpas na sa birthday mo. Then, April 1 dapat para April Fools. Pwede na bawiin. Diba? Babawiin nila sa 1, pero... Babawiin nila. Sa 3. Ito totoo na. Pwede na sabihin, maming kami, bakit? April Fools. Pwede lang bawiin anytime, di ba? Pagka nag-bash. May nag-bash. April Fools. Jokes on you. So, yun. Sa mga may relasyon sa showbiz, medyo mas mahirap talaga. Hindi natin alam kasi hindi naman pero hindi naman tayo celebrity, pero in a way nakikita ko mahirap talagang magkaroon ng kasi may nagsabi nito ewan ko kung sino yung nagsabi, si ano yata, Willie Rebillame. Yung temptation kasi nandyan lagi. Kasi maraming lumalapit kasi artista ka. Hindi man artista rin yung lalapit, starlet o kaya fans, lalapit sa'yo. Diba nga si Bayani Albayani, diba? Laging selosa yung asawa niya. Kasi
artista siya. Kasi artista si Bayani, kahit sabihin mong... Tapos komedyante siya, so ibig sabihin, charismatic siya. Kahit sabihin mong hindi siya Aga Mulak, although naging kakambal niya si Aga Mulak sa isang sitcom yun, di pa. Paano nangyari yun? kahit na hindi siya Aga Mulak or na itsura, maraming lalapit. Maraming lalapit yan. Kasi, artista ka. Pera. Isa yun. Wamos nga, di ba? No, pera. Isa yun. Pera factor. Then, syempre, yung iba, lumalapit sa sikat. Pero, speaking of pera ang factor, yung kay Sunshine Cruz at kay Atong, sabihin na natin, sige, halimbawa, pera yung factor, kasama na rin yung pera sa factor. It's their choice. Single sila pareho. Oo. Saka hindi magiging gold digger itong maniwala magiging gold digger sa Sunshine kasi may gold na mismo siya. Hindi, tsaka yun nga, kung sakaling sabihin na natin, Isa sa factor yun, security ng mga anak niya. Kasi, sabihin na natin, halimbawa, tsaka pa naman sila, mag-jowa pa lang naman, hindi pa naman sila kinakasal. Tsaka sabihin na natin yung ngayon. Oo. Sila naman yun. Buhay nila yun. Diba? Pag-usapan They're naman both natin. in legal age. Oo, may mga isip na sila. Hindi, nabiwisit lang ako doon sa mga nagbabash na... Hindi mo naman maiwasan na ganun eh. Sabi nga nila, kadalasan ng tumitira sa'yo, yung mga taong Inggit nasa sa'yo. likod mo. Kasi sobrang toxic talaga ng Yung inggit sa'yo. Pag nagko-comment, talaga pag nababasa mo yung comment, parang sobrang toxic talaga. Hindi nila matanggap. Oo, kasi naiiwanan sila. Yung mga taong gano'n. Oo, gusto lang nila talaga makapag-comment ng toxic. Sasabihan ka na, mabuti pa kung ito na lang ang maiwan kasi nagagawa niya yung trabaho ng maayos kaya nasa, iba pala yun! Sorry naman! Sorry. Mira na naman kayong dalawa. Bakit napapanood mo ba? Kung napapanood mo, mag-comment ka dyan. Hindi ka naka-block dito. Pwede ka mag-comment. Public to. Masyado siya. Nakakapanood kaya siya. Masyado daw siya. Malamang hindi. Malamang siguro sinasabi nung may kaibigan naman siya siguro na... Biyasa na siya sa pagbibigay. May common friend naman siya na siguro na... Hindi naman tayo nagpapangalan para mag-gets agad niyo. Mag-gets ba niyo? Tapos ang baba na. Sa tagal-tagal ka nagpaparinig ni Reggie sa GC, hindi man lang niya naramdaman. Manhid. Kung naramdaman niya yun, sinatago lang niyang kunwari hindi. Tama siya. Okay lang yun. So, ay galing ka talaga, Luweg. Pasok mo yun, ha? So, ganun talaga. So, yun nga. Speaking of mga nag-break. Sino pa ba nag-break? Or sino nagkatuluyan? Kasi... Na bagong realize. Meron din parang lumalabas na issue tungkol kay Small Loud, diba yun? May nagsasabi na kabit daw ng asawa niya. Sino? Meron nag-post na kabit daw siya nung asawa ni Small Loud Wala naman siyang proof. Sino si Small Loud Yung si Small Loud hindi mo kilala? Hindi pa. Anak ni Big Loud. Kasi small. Big. Hindi, mayaman yun na nagbablog siya. Pero asawa yata siya ng Hindi ako masyado hindi ka mahilig man ng mga vloggers din. Hindi rin naman ako nanonood ng... Pero tayo nagpa-vlog. Sila. Naging Sorry to say, pero alam ko maraming mga fans ni Small Loud Hindi ko lang siya trip kasi naiinggit lang ako. Bakit? Kasi yung vlog niya puro pamimili ng mga kung ano-ano naman. Nilagyan na niya. Nag-shopping siya. Which is hilig ko pero wala akong pambili. So ayoko kasi ng kaya ko pala din siya kilala kasi bili siya ng bili. Yun yung vlog niya. Ayun yung mannerism sa mentality. Na pag hindi mo naman kailangan, sa akin lang kasi I used to be Kuripot. Joke lang. Hindi siya used to be kuripot hanggang ngayon. Kuripot talaga ako kasi gusto ko talaga maging minimalistic. Yan ang gusto ko mangyari sa sarili ko. Minimal.
Kaso ang daming... Kaso naging Minnie Mouse lang siya. Kaso ang daming kalat sa bahay eh. Gusto ko lang talaga maging minimalistic kaso syempre maraming kalat kasi kailangan din minsan gusto ng bata eh. Pag may bata ka talaga, hindi mo magagawa yung kasi kaya ko yung mannerism na hindi mo naman kailangan kahit bakit mo bibili. Hindi, si Small Loud din naman. Yung mga binibili niya, usually kailangan naman, mga kailangan niya. Tsaka minsan namimili siya, pinamimigay niya. May mga pagbibigyan siya na ganun. Pero hindi siya kung poverty porn ang iniisip mo, hindi. Ano siya? Malapit na rin yung utak ko. Kasi alam ko may business ata siya. May business kasi ang asawa niya may business. Actually, hindi niya kailangan mag-vlog. Nagba-vlog siya para nagba-vlog siya kasi wala siyang magawa sa buhay niya. Para siyang ganito, Imagine Heart Evangelista. Okay. So, may charity work si Heart na hindi naka-vlog. Pero may makita mo siya nagsha-shopping. Yun yung binablog niya. Pero yun, para sa kanyang ano lang. Ngayon siya bumili ng brand na damit, mga ganyan, Chanel, ganyan. Okay. Na ayoko kasi unang-una pag pinanood ko, gusto ko yan. Ay, kung nga sana. baka magustuhan ng girlfriend ko. Wala akong pambili. Kung panoorin. Baka sabihin niya, uy, mamimili ako, i-vlog mo nga ako. Sasabihin niya. Mamimili ako ng Chanel. Vlog mo nga. Channel 2, Channel 7, tsaka Channel 5. Sabihin na sa buti pa ito, bili ng bili. Pingin ng pambili. Kasi i-vlog mo. Yan yung mga vlog na wag niyong papanoorin kung pero inspiring talaga. Inspiring naman daw. Hindi ko lang talaga pinapanood. Pero basta kung papipili na ako panonood ako ng vlog ni Small Laude o vlog na Ramos, vlog ni sino pa ba to? Sino pa bang mga vlog? Mga toxic. Hindi naman siya toxic. Ay, doon na ako sa hindi toxic. Kahit si yung Kapimpin, ayoko nang manood ng vlog. Kapimpin Brothers? Nung dati okay pa. Hindi naman. Bibigyan ko lang pero hindi ko siya parang i-follow. Dati, napapanood ko sila nung hindi pa sila mayaman, hindi pa masyadong sikat. Di ba parang magkakapatid sila na nagpa-prank ba? Nag-ano sila parang nag-aasaran sila magkakapatid. Parang doon pa lang nagsimula. Tapos yung kumita na sila, ngayon kasi parang sobrang scripted na prank na lang nangyayari. Hindi natural na prank. Ang pinapanood ko lang minsan lang hindi ko kasi nasusunod yung bayan, is yung Team E-Tech. Yung naka-jeep ba yun? Oo, isa yun. Tapos yung nakatira sa jeep? Hindi siya nakatira sa jeep, taga-Cavite mga yun, alam ko. Kasi sinabi sa akin ng nung asawa ng kapatid ko na panoorin ko raw. So, nila yung kaya gano'n. Kaya pinapanood ko. Paminsan-minsan, hindi naman sila toxic kasi. Parang nakita ko na yung Team E-Tech. Kaya lang, simple lang yung pamumuhay nila. Simple lang yung Hindi sila Diba, toxic. meron pa nga silang, nag-open sila ng paresan. Oo. Diba? Parang sumakay sila sa uso, pero sinarado rin nila. May takoyaki sila. Pero simple lang yung buhay nila, pero hindi toxic. Yung naman, yung comedy lang talaga sila magsalita. Yung ex mo, nabanggit sa akin, pinapanood daw siya yung nakatira sa jeep yata na nagbablog paikot-ikot sa Pilipinas. Hindi, sa Palawan lang. Palawan. Yung naka-jeep yata yung nag-endorse ng Starlink. Yata, parang gano'n. Yun yung nabanggit niya naman sa akin. Minsan napapanood ko yun, minsan lang. Ako kasi sabi ko, nababrowse ko lang. Hindi ko kilala. Ako gusto ko yun kasi gusto ko mag-travel ng ganun na easy lang. Pero sa sitwasyon natin. Sa sitwasyon natin, hindi talaga kaya. Hindi kaya kasi. Kung ano ka. Ang pinapanood ko talagang vlogger. So, since ilan lang naman yung naghiwalay, dito na tayo sa vlogger kung pag-usapan natin. Mga pinapanood kong vlogger is Atty. Libayan. Podcast tayo na yun solo podcast ni kay Atty. Libayan. Tapos tawag doon yung dati active ako nanonood kay Arvin Urubia yung tungkol sa negosyo kasi negosyante nga ako. Kaya lang ngayon, hindi na masyado kasi busy na sa sariling negosyo. Siya, yung vlog namin, lagi kong pinapanood. Vlog namin, kahit tulog ako,
nagpe-play yan. Pinapanood ko kasi para hindi lang ma-review yung maano ko yung kwentuhan namin. Marinig. Minsan nakakatuwa rin kasi mabalikan yung pinagkwentuhan niya eh. Gaya nga nung sinabi namin na kanina pag-uusapan namin, sabi ang topic is si Barbie at si Jack. Nahiwalayan. Sabi ko, napag-usapan na natin yan, nabanggit niya yan nung Sabi nga ni Reggie, nabanggit ko ba yan? Kasi, since lagi ko rin siyang pinahihinggan, nare-review ko yung mga kwentuhan namin. Kaya, maganda rin tong na to, kung kumita man or hindi, at least recorded yung kwentuhan namin. Maalala pa namin pag medyo nag-uulyanin na kami. Dito pala pinasama pala namin. Sa mga pinapanood ko, yun nga, si Lipa, pinapanood ko yung paminsan-minsan. Then, minsan yung mga ibang attorney, tulad ni Attorney Claire, napapakinggan ko yun habang naglalaba ako. Kasi naka-headphone ako. Tapos, sa iba, panahigaan sa international yung napapanood ko si Justin Wong kasi gaming yun eh. Tapos ito si Ray William Johnson, pinapanood ko rin yung ito, kahit tinira niya ng ilang beses si Duterte. Hindi niya si Duterte, tinira niya si si Kibuloy. Si Kibuloy, tinira niya doon. Mga tungkol sa crime, international crime yung mga topic niya lagi. Si Reggie, ano ba mga pinagpapanood mong vlog? Marami na akong website na pinapanood. Mura na ako eh. Siguro ako. More on Reels. Reels? Hindi mo masyado sumusubaybay. Si Reggie mas more on movies talaga to eh. Movie ang ko. Hindi ko na kasi wala talaga ako manood ng movie. Pero talagang gusto kong panoorin yung mga bagong pelikula. Kingdom eh. Napanood ko na. Napanood mo na? Saan mo napanood? Sa Sinian. Sa Sinian? Kingdom. Hindi sa Netflix pala. Sino Kingdom? Kingdom. Na rin yun. Di ba yung zombie yun? Diba yun? Hindi, yung kay Big Soto. Ako yung Kingdom na Ako, sabi naman sa'yo, diba, sa vlog natin, hindi nga ako masyado nanonood ng... Pero gusto ko rin yung panoorin yung Kingdom. Gusto ko panoorin yun. Pero ang gusto ko nung ito kay Daryl Yap, kung ako pamimiliin, kayo, malang tayo sa issue gusto mo panoorin, hindi? Yung kay Pepsi, kung libre, okay lang. Pero kung para gumastos, hindi. Ako depende, kung R18 yan ay ako. Hindi, may kasama kang bata eh. Hindi, pero kung ikaw lang. Kahit ako lang mag-isa ay ako kung R18 niya, kasi doon na magiging focus na kanya yan. Hindi, ako naman, nakakita ko na trend kayo ng mga pelikulang Pilipino eh. Viva Max, Yun ang magiging highlights nila. Bumabalik na naman tayo sa ganung panahon. Ako naman, kaya gusto ko, kasi gusto ko makita yung malaman context niya talaga. Kung ano talaga yung... Pero kung libre, kasi kung ako gagastos, I won't pay in support of movie na hindi naman ako naniniwala. Oo, correct. Kaya kung supportahan yung ganung pelikula na... Pwede ko yung panoorin for research purposes. Para malaman ko kung ano yung nakuha niya. Kung ano yung story according sa kanya. Sabi niya, sa kanyang perspective. Biographical film nung kaso. Pero panoorin mo sa sinihan, no. Ako. Maglibre nga, okay. Maglibre, oo. Pero para gumastos ka, pero yung ako nga magbabayad. Parang sinuportahan mo na kasi yung intention. Malabas ngayon ang libre sa TV. Baka katama rin pa ako eh. Baka nga eh. Yun nga iniisip ko eh. Sabi ko. Pero, I give chance sa mga pelikulang ganyan. Kasi, Becky, badet ka. Tinigyan ko ng 30 minutes eh. Wala na, no? After wala na. After nun, talagang hindi ko na kinaya. I have to. So, i-cap lang natin to. Ayun. Napunta kami sa vlogger, napunta kami sa pelikula ulit. Pero, at the end of the day, since vloggers at pelikula, yung mga tao na yan, mga personalities, diba? Iko-connect pa rin natin. Yung mga personalities na yan, pwedeng na nagkaroon sila ng, ma-in love or ang problema lang is, open kasi sa public eye, yung kanilang relationship, kaya ang daming nakikialam, which is dapat naman is hindi kasi personal nila yan eh. Kung si Atong at si Sunshine Cruz maging magjowa, as long as hindi sila as long as hindi sila nangaargabyado ng ibang tao, walang yon. Si Gretchen nga tinanggap ng
tao, may asawa si Tony Boy, di ba? Oh. Bakit tayo makikialam? Relasyon nila yon kung okay sa kanila yung gano'n, nag-work si Shasha, tsaka si Dolphy, di ba? May asawa si Shasha, di ba? Walang problema basta sila naman yung magdidesisyon nun eh. Sila yung may kung ayaw na nila ng barjack at wala na silang exchange gift next year. Wala na silang TikTok na sumasayaw sila. Wala na tayo. Paborito na asawa ko yung dati yung barjack. Kasi makukulit daw. Nakakatanggal stress pag pinapanood. Pero pag pinanood mo ngayon yan, sigurado may stress ka. Kasi lalo na pag pinanood mo yung Twilight, may stress ka talaga. so hanggang doon na lang. Yes. Bye-bye! Bye!